Pagdating sa Hacienda Alfonso, nagulat kami nang makita ang dami ng tao na nagkukumpulan papasok malapit sa bahay ni Juanito. "Carmelita, sandali lang!" Narinig kong sigaw ni Maria, pero hindi ko na siya nilingon. Hindi ako makakampante hanggat hindi ko nakikita na nasa mabuting kalagayan si Juanito. Sumingit ako sa mga tao hanggang sa makarating ako sa harap. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakaluhod sina Don Mariano, Doña Juanita, Angelito at Juanito sa lupa sa labas ng bahay nila, habang pinapalibutan sila ng mga gwardiya sibil na may dalang mahahabang baril at may tusok ito sa dulo. Ang daming gwardiya sibil sa buong paligid at pabalik-balik sila sa loob ng bahay ng mga Alfonso at pinagtatapon din nila sa labas ang gamit ng mga Alfonso. Anong ginagawa ni General Celino dito? Narinig kong gulat na tanong ni Josefina na nasa tabi ko na pala. Napalingon naman kami ni Maria sa kanya. "Sino si General Celino?" tanong ni Maria. Tinuro naman ni Josefina yung isang matangkad na lalaki na nasa 40 years old na at sobrang puti ng kulay balat nito. Sa unang tingin pa lang ay malalaman mo na may dugo siyang Kastila. May bigote rin ito at makapal ang kilay niya. Maayos ang kanyang uniforme at matalim talaga siya kung tumingin. Siya ang pinakamalapit na general at lubos na pinagkakatiwalaan ng Gobernador General. Sagot ni Josefina. "Ano? Bakit naman pupunta dito ang kanang kami ng Gobernador General? Sinasabi ko na sa inyo, wala kaming kasalanan, wala kaming ginagawang mali." Sigaw ni Don Mariano. Napatumba naman si Doña Juanita. Buti na lang naalalayan agad ni Juanito ang likod niya. Hala, mahina pa naman din ang puso ni Doña Juanita. Agad akong napatakbo papalapit sa kanila. "Carmelita, bumalik ka rito!" Narinig kong sigaw pa ni Maria at Josefina, pero huli na ang lahat dahil nakatakbo na ako. Kaso nagulat ako at napatigil ako nang bigla akong tutukan ng baril ng mga gwardiya sibil na nakapalibot sa pamilya Alfonso. Naistatwa lang ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. First time kong maranasan ang matutukan ng baril. Gulat namang napatingin sa akin sila Don Mariano, Doña Juanita, Angelito at Juanito. "Sir, please let her go." Narinig kong pakiusap ni Juanito, pero hindi pa rin ibinababa ng gwardiya sibil yung baril niya na nakatutok sa akin. Napatingin din sa akin si General Celino at ngayon ay mukhang papatayin na niya ako dahil sa tingin niya. "Binibini, huwag ka nang mangialam pa dito." Seryosong tugon ni General Celino. Nagtagalog siya pero ang islang nang dating. "Hindi dapat kayo." Hindi ko na natapos yung sermon ko sana kay General Celino kasi biglang sumingit si Josefina at hinawakan ng braso ko. "Ipagpaumanhin niyo po ang inasal ng aking kapatid. Bata pa po siya, hindi pa po niya masyado alam ang kanyang sinasabi." Sabi ni Josefina kay General Celino. Kumunot naman yung noo ni General Celino. "Parang namumukhaan kita." "You're a student of Madam Olivia, right?" tanong ni General Celino kay Josefina. Napayo ko naman si Josefina. "Yes, sir." Sagot ni Josefina. Hindi ko naman maintindihan yung usapan nila, pero pakiramdam ko ay hindi ito maganda. Sandali namang hindi nagsalita si General Celino, pero nakatingin pa din siya sa amin. "Bueno, tama ka. Masyado pang ang bata ang kapatid mo para malaman niya kung kailan dapat at hindi dapat manghimasok sa tungkulin ng isang opisyal ng bayan." Seryosong sagot ni General Celino. Sasagutin ko na sana siya,
Kaya lang biglang tumakbo na rin si Maria papunta sa tabi ko at hinila ako pabalik sa pwesto namin kanina sa kumpol ng mga tao. Tumigil na kayo! Ang mga babae ay dapat ginagalang at hindi hinihiya sa publiko. Sigaw ni Don Mariano kay General Celino. Kahit papaano ay siya pa din ang gobernador ng San Alfonso. Tapat naman ako sa gobyerno, hindi tulad mo at ng pamilya mo. Banat naman ni General Celino kay Don Mariano. Magsasalita pa sana si Don Mariano, kaso may 7 gwardiya sibil na galing sa loob ng bahay nila Don Mariano at may bitbit silang mga malalaking kahon. General Celino, nakita po namin ang mga baril na iyan na nakasilid sa ilalim ng kama ni General Sergio Alfonso at meron din pong mga baril sa kwarto ni Don Mariano. Sumbong nung isang gwardiya sibil, agad namang tinaktak ni General Celino ang mga kahon at nagkalat sa lupa ang mga baril at basyo ng bala. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Ganoon din ang pamilya Alfonso, gulat na gulat din sila. Para saan ang mga baril na ito, Don Mariano? Seryosong tanong ni General Celino. Tumingala naman at tumingin ng diretso si Don Mariano sa mga mata niya. Ang aking panganay na anak na si Sergio ay isang general. Ngunit hindi nararapat na magmay-ari siya ng ganyang kadaming mga baril at armas pandigma, maliban na lang kung maiba siyang paggagamitan nito. Galit na sabi ni General Celino. Namula naman sa galit si Don Mariano. Sinasabi mo bang magtataksil sa gobyerno ang anak ko? Galit na sigaw ni Don Mariano dahilan para ilapit palalo ng mga gwardiya sibil ang baril na nakatutok sa kanila. Naglakad naman papalapit si General Celino kay Don Mariano. Why not? Kaya nga ako nandito upang maghanap ng katibayan na magpapatunay sa inyong kataksilan sa ating pamahalaan. Sigaw ni General Celino dahilan para masindak yung mga tao na nakikiusyoso sa nangyayari ngayon. Isa kang... Hindi na natapos ni Don Mariano yung sasabihin niya kasi biglang may nagmamadaling tumakbo kay General Celino na grupo ng mga gwardiya sibil at may hila-hila silang madaming kariton na puno ng mga sako ng bigas. General Celino, natagpuan po namin ang mga sako ng bigas na ito na nakabaon sa ilalim ng lupa sa pundasyon mismo ng imbakan ng mga lumang gamit ng mga Alfonso. Sabi nung isang gwardiya sibil. Naglakad naman si General Celino papalapit sa mga kariton. Kinuha niya ang balisong sa kanyang bulsa at binutas ang isa sa mga sakong iyon. Natapon yung mga bigas sa lupa at agad itong hinawakan ni General Celino at kinilatis. Ang bigas na ito ay hindi pangkaraniwan. Isa itong uri ng bigas na nagtatagal sa mahabang panahon, umulan man o umaraw ay maaari itong kainin. Sabi ni General Celino pagkatapos lumapit ulit siya kay Don Mariano. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin, Don Mariano, bakit ka nag-iimbak sa pinakatago-tagong lugar ng mga ganitong klaseng bigas? Pag-uusig niya pa kay Don Mariano, napapikit naman sa galit si Don Mariano. Bakit pa ako magpapaliwanag sa iyo? Alam ko namang hindi mo ako pakikinggan. Dalhin mo na ako sa korte at doon ko ipaglalaban ang katotohanan. Seryosong sagot ni Don Mariano habang nakatitig sa mga mata ni General Celino. Tiningnan naman ni General Celino ang kanyang mga hukbo. Arrest him. Wala na tayong magagawa pa sa makasalanang ibig pang panindigan ng kanyang pagkakasala. Galit na utos ni General Celino sa kanyang mga gwardiya sibil. Agad namang dinakip si Don Mariano. Sandali! Walang kasalanan ang aking ama. Wala kayong karapatan gawin ito. Sigaw ni Juanito at hinawakan niya ng mahigpit si Don Mariano para pigilan ng mga gwardiya sibil na hilahin ang kanyang ama.
Mayroon akong kapangyarihan at basbas mula sa Gobernador General na imbestigahan ang pamilya ninyo. Buwelta ni General Celino. Sasapakin sana siya ni Juanito kaya lang hinarang at pinigilan siya ng mga gwardiya sibil. At sino naman ang gumawa ng kasinungalingang ito? Walang ginagawang masama ang pamilya namin. Banat pa ni Juanito. Kitang kita ko ngayon ang galit sa mga mata niya. Hindi lahat ng gawang masama ay nakikita. Minsan kailangan mong kilatisin mabuti ang bagong aning bigas upang lumitaw ang mga bato at dumi na nakahalo dito. Sagot ni General Celino at tinalikuran na niya si Juanito. Agad namang itinulak ng mga gwardiya sibil si Juanito sa lupa. Ikulong sa kanilang tahanan ang pamilya ni Don Mariano. Utos pa ni General Celino at sumakay na siya sa kalisa niya. Pero bago niya isara ang pinto, napatingin pa siya sa akin. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng takot nang magtama ang mga paningin namin. Hindi ko maipaliwanag pero alam kong hindi ito maganda. Bigla namang nahimatay si Doña Juanita. Buti na lang nasalo siya ni Angelito at Juanito. Agad naman akong tumakbo papunta sa kanila pero hinarang pa din ako ng mga gwardiya sibil na naiwan upang bantayan sila na hindi makatakas. Ina! Gumising ka! Pagsusumamo ni Juanito habang tulala naman si Angelito at patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Juanito, mas mabuti kong dalhin niyo na siya sa loob. Tatawag ako ng doktor. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang sumingit sa harap ko yung isang gwardiya sibil. Hindi maaari. Walang doktor o kahit sino mang manggagamot ang maaaring pumasok sa loob ng bahay ng mga akusado. Seryoso niyang sabi. Magrereklamo pa sana ako pero nagulat ako nang biglang dumating ang isang kalisa at ang sakay niyon ay si ina at ama. Dali-dali silang bumaba. Kitang-kita ko ang galit at ang nilisik na mata ni ama. Maria, Josefina, Carmelita! Sigaw niya. Agad namang napatakbo si Maria at Josefina sa tabi ni ina at humingi sila ng tawad. Inalalayan naman sila ni ina papasok sa loob ng kalisa. Samantalang naiwan naman akong nakatayo doon habang nakahandusay sa lupa si Doña Juanita at pilit siyang ginigising ni Juanito at Angelito. Ipagpaumanhin nyo na, iuuwi ko na ang aking anak. Paalam ni ama sa punong gwardiya sibil na nakaasay sa pagbabantay sarado sa pamilya Alfonso. Napatango naman yung punong gwardiya sibil at tinulungan din niya buhatin si Doña Juanita papasok sa bahay nila. Napalingon naman sa akin si Juanito sa huling pagkakataon at nagulat ako nang bigla siyang mag-thumbs up sa akin. So ibig sabihin okay lang siya. Carmelita, uwi! Sigaw ni ama. Napayo ko na lang ako at sumakay na rin sa kalisa. Ayos lang iyan, Carmelita. Marami namang alam sa panggagamot si Juanito kung kaya't siya na ang bahala sa kanyang ina. Sabi ni Maria at hinawakan niya yung kamay ko. Kahit papaano, napanatag naman yung loob ko. Tama nga si Maria. Isang magaling na doktor si Juanito at siguradong aalagaan niya ng mabuti ang kanyang ina. Hindi kami pinansin buong gabi ni ama. Hindi rin siya sumabay sa hapunan at ayaw rin niya kaming makausap. Nakatambay kami ngayon nila Maria at Josefina sa balkonahe at pare-pareho kaming tulala. Humingi tayo ng tawad kay ama bukas ng umaga. Kahit anong mangyari, mali pa rin ang ginawa nating pagtakas. Sinabihan na niya tayo na walang lalabas ng bahay. Ngunit sinuway natin siya. Sabi ni Josefina. Napatango na lang si Maria at hindi naman ako nag-react. Ilang saglit lang, nagulat kami nang biglang sumulpot si Teresita sa likod namin. Mga binibini, may dapat po kayong malaman. Sabi niya at dahil doon, agad kaming nagtungo sa lahat sa kwarto ni Maria. Ayon kay Kuya Eduardo, hindi sa korte sa bayan dinala si Don Mariano.
kundi sa Maynila. Bumiyahe sila ni General Celino kasama ang bihag nilang si Don Mariano. Kanina papuntang Maynila at nalaman namin na sa Fort Santiago ikukulong si Don Mariano, habang didinggin pa sa real audiensya ang kanyang kaso. Nagpapanik na sabi ni Teresita. Parang biglang nanghina ang mga tuhod ko dahil sa narinig ko. Dahilan para mapaupo ako bigla sa kama. Sigurado ka ba riyan? Siguradong malaking kaso ang kaharapin ngayon ni Don Mariano, sabi ni Josefina. Napatulala din naman si Maria. Kailangan maipagtanggol ni Don Mariano ang kanyang sarili. Sigurado namang marami siyang kaibigang abogado ang tutulong sa kanya, sabi ni Maria. Napailing-iling naman si Teresita. Ang masama pang balita, si Ginoong Ocampo ang abogadong ibinigay ni General Celino dahil walang sinumang abogado ang nais kumuha ng kaso ni Don Mariano, sabi pa ni Teresita. Ano? Si Ginoong Ocampo ng kabilang bayan? Delikado si Don Mariano. Hindi na ipagtatanggol ni Ginoong Ocampo ang mga kliyente niya, sabi pa ni Josefina. At dahil sa mga nangyayari, bigla akong napatayo. Buo na ang desisyon ko. Kakausapin ko si ama. Dali-dali akong lumabas ng pinto. Hinabol naman nila ako upang pigilan, pero wala nang makapipigil sa akin. Kumatok pa ako sa kwarto nila ama at ina, pero walang sumasagot, kaya binuksan ko na yung pinto at pumasok. Nadatnan ko namang nagbabasa ng libro si ama, samantalang nagtatahi naman si ina. Carmelita, puna ni ina sa akin, pero dire-diretso lang akong naglakad papalapit kay ama at nagbaw muna sa kanya. Kung tungkol sa pamilya Alfonso ang sasabihin mo, mas mabuting itiko mo na lang iyang bibig mo at matulog ka na, sabi ni ama nang hindi tumitingin sa akin. Abala pa din siya sa pagbabasa ng libro. Pero hindi po ako makakatulog hanggat hindi napapanatag ang loob ko na nasa panganib si Don Mariano, sagot ko. Hindi naman nag-react si ama, patuloy pa din siya sa pagbabasa. Ama, tulungan po natin sila. Alam ko pong may magagawa kayo para iligtas si Don. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang sinara ni ama yung librong binabasa niya at tiningnan niya ako ng masama. At bakit ko gagawin iyon? Naputol na ang ugnayan namin sa isa't isa. Wala na akong pakialam sa kanya o sa pamilya niya, seryosong sabi ni ama. Pero kahit papaano naging magkaibigan naman po kayo. Paano yung pinagsamahan nyo? Hayaan nyo na lang bang? Bigla akong napatigil sa gulat nang maramdaman ko ang malakas na pagsampal ni ama sa kaliwang pisngi ko. Alejandro! Narinig kong sigaw ni ina. Agad siyang tumakbo papalapit sa akin at niyakap ako. Anong ginawa mo? Huwag mong pagbuhatan ng kamay ang iyong anak, reklamo pa ni ina. Naramdaman ko namang niyakap din ako ni Maria at Josefina. Ama, patawarin niyo na po si... Hindi na nila natapos yung sasabihin nila kasi biglang sumigaw si ama. Huwag niyong kakalimutan na ako ang ama ng tahanang ito. Ginagawa ko ang lahat upang protektahan at ingatan ang pangalan ng pamilya natin. Ngunit ngayon, dahil sa ginawa mo kaninang panghihimasok sa trabaho ni General Celino at pakikipagkasundo kay Juanito at Helena upang hindi matuloy ang kasal, nilagay mo sa kahihiyan at alanganin ang pamilya natin, sigaw sa akin ni ama. Hindi ko alam pero sa mga oras na yon, napatulala na lang ako sa kanya at hindi ko na napigilan pa ang mga luhang namumutawi sa aking mga mata. Halos 3 araw din akong hindi lumabas ng kwarto. Never pa ako napagalitan ng ganun sa buong buhay ko, kaya ang sama talaga ng loob ko. Never akong sinampal o sinaktan ni daddy at never din niya akong sinigawan ng ganon. Ilang saglit lang, biglang dumating si Maria, Josefina at Teresita sa kwarto ko at bihis na bihis sila. Magbihis ka, Carmelita, aalis tayo,
sabi ni Maria, at ngumiti silang tatlo. Nasa Kalisa na kami ngayon at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi rin naman nila sinasabi kung saan kaya napagod na din ako sa kakatanong. Ilang saglit lang, tumigil na yung Kalisa. Nagulat ako nang makita na nasa daungan na kami. Sige na Carmelita, hindi ka namin pipigilan kung gusto mong sumunod at tulungan si Don Mariano at iligtas din ang pamilya Alfonso, sabi ni Maria. Napatitig naman ako sa kanilang tatlo. Nakangiti lang sila sa akin. Naaalala ko na sa panahong to, kapag nakasuwan o nasira ang pangalan ng isang tao, madadamay din ang kanyang buong pamilya. At sa mga oras na to, kung hindi ko tutulungan si Don Mariano, siguradong malalagay din sa panganib si Doña Juanita, Sergio, Sonia, Angelito at Juanito. Kailangan kong iligtas si Juanito. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa panahong ito. Binibini, hito na po ang iyong mga gamit. Inayos ko na po iyon para sa ilang araw na pananatili nyo sa Maynila, sabi naman ni Teresita, at may inabot siya sa aking isang bagahe. Ha? Paano si ama? Hindi ba? Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi bigla akong hinawakan ni Josefina sa magkabilang balikat. Huwag mo nang alalahanin si ama. Ipinaalam ka na ni Madam Olivia kahapon. Sinabi niyang kailangan mong manatili sa kumbinto upang makapag-isip-isip at malayo sa mga problema na kinakaharap mo ngayon. Kaya lang, ang pagkakaalam ni ama sa Sugbo, Cebu ka pupunta, sabi ni Josefina. Nanlaki naman yung mga mata ko. What? Pero ang hindi alam ni ama at ina, sa Manila ka talaga pupunta. Huwag kang mag-alala, maaari ka namang mamalagi muna kina Sonia. Hindi naman siya idinami sa pagkakaaresto sa tahanan nila Ignacio dahil isa na siyang korpos at hindi pa naman napapatunayan na may kasalanan talaga si Don Mariano, sabi naman ni Maria. Hindi ko alam pero sa pagkakataong iyon, parang biglang nawala ang bigat ng kalooban ko at niyakap ko silang tatlo. Grabe, hindi ko akalain na magagawa nilang ilagay sa panganib ang buhay nila para tulungan ako. Maraming salamat. Bulong ko sa kanila at nag-group hug pa kami. Oo nga pala, nakausap na namin si Don Buen Camino. Nangako naman siyang ililihim niya ang pagpunta mo sa Maynila, sabi pa ni Maria. Napatangon na lang ako at napangiti. Hindi ko pa rin mapigilan ang mapaluha. Tears of joy naman. Kinuha ko na yung bagahe ko at naglakad na papalayo, pero nagulat ako nang bigla akong tinawag ulit ni Josefina. Carmelita, oo nga pala, maibig sumama sa iyo papuntang Maynila, sabi niya sabay turo sa likod ko. Nagtaka naman ako at napalingon sa likod. Bigla kong nabitawan yung bagahe na dala ko at naistatwa ko sa kinatatayuan ko nang makita ang lalaking gustong gusto ko nang makita, si Juanito, at nakangiti siya ngayon. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko at biglang lumiwanag ang buong paligid. Dear Diary, ngayon naniniwala na ako na minsan ang mga bagay na hindi mo inaasahan ay kusang dumadating. Basta't huwag ka lang mawala ng pag-asa dahil may solusyon din sa mga problema. Parang kailan lang, hindi ko mapigilan ng pagpatak ng mga luha ko. Pero ngayon, hindi ko naman mapigilan ng pagngiti dahil nandito na si Juanito muli sa tabi ko. Nagmamahal, Carmela.